So, good day everyone. So, today, the continuation of Group 8. So, today, we will discuss land rights and gender security. Land rights are central to social and economic stability. In many developing cities, unclear land ownership system lead to disputes and inequality. So, ang karapatan sa lupa ay mahalaga para sa kayusan ng lipunan at ekonomiya. Kapag hindi malinaw kung sino ang may-hari ng lupa, nagkakaroon sila ng alitan, hindi pagkapantay-pantay at nahihirapan ang mga tao na magkaroon ng seguridad sa tiraan. So, meron tayong apat na common problems. So, ang first one is informal land ownership. Nangyayari ito kapag ang mga tao ay nakatira o gumagamit ng lupa na walang opisyal na papeles o titulo. Kaya nagiging sanhi na kaya nagiging sanhi ito ng hindi pagkakaunawaan at kawalan ng seguridad sa kanilang tirahan. So the second one is forced evictions. Ito ay kapag ang mga tao ay pinapaalis sa kanilang tirahan o lupa ng sapilitan. Kadalasan ng walang sapat na babala o alternatibong matitirhan. So the third one is land grabbing. Ito ay ito ang pagkuha o paghangkin ng lupa ng mga makapangyarihan o mayayaman kahit hindi naman talaga sa kanila ang lupa. Kaya naapektuhan ang mga tunay na nakatira o may karapatan dito. So the last one is gender inequality in property rights. Nangyayari ito kapag hindi pantay ang karapatan ng babae at lalaki sa pagmamayari ng lupa o ari-arian, kung saan mas napapaboran ang mga lalaki kaysa sa mga babae. So, the next is policy approaches. So, meron tayong policy approaches na apat. So, the first one is land registration system. Ito ay sistema kung saan ang pagmamayari ng lupa ay nilagay sa opisyal na dokumento o titulo upang malinaw kung sino ang tunay na may-hari at maiwasan ang alitan. So, the second one is legal reforms. Ito ay pagbabago o pag-ayos ng mga batas upang maprotektahan ang karapatan ng lahat, lalo na ng mga kababayan at taong madalas na inaapi o napag-iwanan. So, the third one is community land trusts. Ito ay paraan kung saan ang lupa ay pagmamayari ng buong komunidad upang masigurong patas ang paggamit nito at mapakinabangan ng lahat ng miyembro. So, the last one is participatory planning. Ito ay proseso kung saan isinasali ang mga tao sa komunidad sa pagdesisyon tungkol sa lupa at pag-unlad ng kanilang lugar upang marinig ang kanilang opinion. So, proceed naman tayo sa sustainable and inclusive urban development. So, organization like United Nations Human Settlements program promote sustainable development goal. So 11 sustainable cities and communities this emphasize. So the first one is safe and affordable housing. Ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng ligtas at abot kayang tirahan para sa lahat ng tao. Malaga na ang mga bahay ay matibay, maayos at hindi masyadong mahal upang kayang bilhin o upaan ng mga pamilya. The second one is sustainable transport. Ito ay paraan ng transportasyon na hindi nakakasira ng kalikasan at nakakatulong sa pangmatagalang kayusan ng lungsod. Halimbawa nito ay pampublikong sasakyan, pagbibisikleta at paglalakad upang mabawasan ang polusyon. So the third one is reduce environmental impact. Ibig sabihin nito ay pagbawas sa masasamang epekto ng mga gawain sa kalikasan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura, pagtitipid ng enerhiya at panghalaga sa kapaligiran. The last one is inclusive urban governance. Ito ay pamamahala sa lungsod kung saan lahat ng mamayanan
mamayanan ay may boses at pagkakataong makilahok sa mga desisyon ng pamahalaan. Layunin nito na maging patas at makatarungan ang pamumuno para sa kapakanan ng lahat.